Guys, kamusta na? Nabasa ko yung mga comment ninyo at karamihan nagre-request sa mga easy ulam. Ito yung mga tipong easy dinner recipes na mga less than 40 or 30 minutes, luto agad. Kaya naman, para sa episode na to, isa sa mga paborito kong dishes ang ating i-feature. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano at para sa ating episode, magluto naman tayo ng chicken stir fry. Napakabilis lang lutuin ito at ang sarap pa ng resulta. At ang isa pang gusto ko dyan, maraming gulay, kaya naman masustansya. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Chicken breast. Yan yung boneless na at skinless. Kailangan din natin dito ng bell pepper. Dalawang kulay ang gamit ko. Yellow at yung red bell pepper. Ito naman yung carrot. Gagamit din tayo dito ng broccoli florets. Ito naman yung sibuyas. Gagamit din tayo dyan ng bawang, pati na rin ng luya. Ito naman yung low sodium soy sauce. At yung ground black pepper. Gagamitin natin yan na pang marinate dun sa chicken. Para naman sa mga sauce ingredients, kailangan natin dito ng chicken broth, ng cornstarch, ng low sodium soy sauce uli. So panibago to ha. Kailangan din natin ng sesame oil at ng honey. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Kaya naman ihanda nyo na yung mga ingredients na yan ha. At kung ready na rin kayo, edi tara na. Sabayan nyo na ako magluto. Unahin muna natin itong carrot. Binabalatan ko muna yan. Yung iba sa atin hindi na to binabalatan dahil nga may mga nutrients yung balat nito. So kung hindi nyo na balak-balatan yung carrot, ang suggestion ko lang ay hugasan nyo mabuti yan at kuskusin ninyo para talagang makakasigurado tayo ng malinis ito. Hinihiwa ko lang ito diagonally ng maninipis. Mas maganda kung manipis para nang sa ganun mabilis itong maluto. At kung sa tingin ninyo na medyo malapad pa yung carrot ninyo, pwede nyo hatiin sa gitna para maging saktong-sakto lang yung laki. Ito naman yung bell pepper. Dalawang kulay ang gamit ko para sa recipe na to. Nagkataon na meron ako ditong pula, pati na rin yung yellow na bell pepper. Tinatanggal ko lang muna yung mga buto niyan at hinihiwa ko lang ito into squares. Mga 1 by 1 na squares, okay na dyan. Pagdating naman sa broccoli, o nga pala, itong broccoli, optional ingredient lang to ha. So ibig sabihin, kahit walang broccoli na available, pwede pa rin tayo makapagluto ng chicken stir fry. Siyempre, kapag maraming gulay, mas maganda dahil mas healthy, diba? So dito, ang kailangan nating part ay yung florets lang, yung ibabaw na part. Yung tangkay, hindi natin gagamitin para sa ating recipe, pero itabi ninyo dahil magagamit pa natin yan sa ibang mga lutuin. Pagdating naman sa sibuyas, ito yung yellow onion, yung sweet variety. Hinihiwa ko lang to ng maninipis na pahaba. At itong luya naman, hinihiwa ko lang ng pinong-pino. Alam ko medyo challenging itong ganitong paghiwa dun sa mga bago pa lang na nag-uumpisang magluto, no? Kaya ang ginagawa ko dati nung nag-uumpisa ako, kumukuha lang ako ng cheese grater. Tapos yun, ginigrate ko na lang yung luya para mas madali. Tapos pinag-aaralan ko lang na maghiwa ng pinong-pino hanggang sa medyo hindi na ako nahihirapan. At ganyan din yung ginagawa ko sa bawang. So pino rin yung pagkakahiwa, kinakrush ko muna yan bago ko hiwain ng pinong-pino para mas madali. Pwede rin kayong gumamit ng grater dito. Once na okay na yung bawang natin, yung chicken naman. So ang gamit ko dito ay boneless at skinless na chicken breast. Dinadice ko lang ito. Ibig sabihin, hiwain nyo lang into small cubes. Pwede rin kayong gumamit dito ng chicken thigh ha. Once ready na yung chicken, ihalo nyo kagad dito yung low sodium soy sauce. Mga 2 tablespoons lang. So pagsamahin nyo yan at haluin nyo lang ng mabuti. At binababad ko lang ito ng minimum of 15 minutes para talagang kumabit yung lasa sa chicken. Ang gusto ko dito sa ginagawa natin, mabilisan lang to. Less than 30 minutes, may chicken stir fry ka na. Kasama na yung pag-marinate dyan ha. So habang minamarinate natin ng 15 minutes yan, haluin na natin yung mga sauce ingredients. So pinagsama ko lang dito yung chicken broth at yung cornstarch. Itong cornstarch makakatulong yan para magpalapot ng sauce mamaya habang niluluto. Nilalagay ko na rin dito yung sesame oil. Meron din itong low sodium soy sauce uli. So panibago yan ha. Separate pa yan doon sa nilagay natin sa chicken. At ito na nga yung honey. Kung mapapansin niyo, no, medyo malabnaw. Actually, maligamgam yan. Minicrowave ko kasi kanina dahil namumuo na dun sa bote para at least madali nating ma-pour dito. So ayan, kaya ganun yung consistency niya. Haluin nyo lang mabuti at itabi nyo muna tong mga sauce ingredients natin.
Next, magluto na tayo. Nagpainit lang ako ng mantika. Importante dito na mainit na yung lutuan natin ha. Ilagay nyo na rin yung mantika at painitin yung mabuti. Lalong-lalo na kapag hindi non-stick pa ng gamit ninyo. Dahil may tendency na manikit dun sa lutuan natin yung ating ginigisa or ini-stir fry kapag hindi masyadong mainit yung lutuan. Ilagay nyo na dito yung chicken kasama yung marinade. At i-stir fry nyo lang ito ng 2 minutes. Para dun sa mga bago pa lang na nagluluto, mapapansin niyo habang nagsa-stir fry, di ba dark yung meat ng chicken? Medyo magla-light muna ng konti yan. So ituloy nyo lang yung paghalo habang niluluto ito, mapapansin niyo habang tumatagal, magda-dark na yan. Ang gusto nating kulay dito yung medium brown. Ang tanong, paano ninyo malalaman kung malapit na kayong matapos sa pag-stir fry kung medyo okay na yung chicken? So pakiramdaman ninyo, i-observe ninyo yung itsura. Kung medyo nag-firm na nakatulad nito, tapos kapag hinahalo ninyo, nararamdaman ninyo na hindi na masyadong malambot, ibig sabihin okay na yan. Itabi nyo muna yung chicken kuha kayo ng panibagong bowl. Huwag nyo ilagay doon sa pinaglagyan kanina dahil baka makontaminate. Tapos iparest nyo muna yung chicken habang ginigisa na natin yung ibang mga ingredients. Naglagay nga pala ako ng panibagong mantika dito So ayan, una kong ginisa dito yung sibuyas. So ginigisa ko lang muna tong sibuyas hanggang sa maghiwalay lang yung mga layers nito. So mapapansin niyo habang naghihiwalay na yung layers, mga around 30 seconds. Ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay yung bawang. Inuuna ko tong sibuyas kumpara sa bawang dahil nga 'di ba kapag sa Filipino way of cooking, kadalasan inuuna yung bawang para maging garlicky yung flavor. Pero para dito sa ating chicken stir fry, gusto natin na may lasa ng bawang pero ayaw nating i-pronounce yung lasa nun. Kaya secondary lang siya dun sa onion. Pagkatapos nating magisa ng mga 30 seconds yung bawang, ilagay na natin dito yung sibuyas. Ginigisa ko lang ito ng mga hanggang 1 minuto. I-observe nyo rin yung texture ng sibuyas. Kung sa tingin niyo na malambot na, ibig sabihin okay na yan. Next naman, nilalagay ko na yung broccoli dito. Ginigisa ko lang ito ng mga hanggang 90 seconds. Pero yung iba sa atin gusto yung broccoli na talagang malambot. Meron akong technique para dyan. Mabilis lang din to. So kuha lang kayo ng tubig. Gawin natin yan para makita rin ninyo at magaya nyo. Gumagamit ako ng mga 2 to 3 tablespoons ng tubig. Ibuhos nyo lang dito sa pan. Basta dapat yung lutuan ninyo mainit na mainit. So kapag kumulo yung tubig, magfo-form ng steam yan. Tinakpan natin. So na-cover na, diba? So mas-steam na yung broccoli dyan. Pabayaan nyo lang ng mga 2 minutes yung broccoli. Mas lalambot yan at mas malulutong mabuti. Huwag nyo lang tagalan pa dahil baka naman lumambot ng sobra-sobra. Once na lumambot na yung broccoli, ilagay nyo na yung carrots dito. At dahil nga yung pagkakahiwa natin sa carrot ay manipis, mabilis lang tong maluto. Pwede nyo na rin ilagay dito yung mga bell peppers. Pero kung yung hiwa ninyo sa carrot medyo may konting kakapalan, lutuin nyo muna ng 1 minute bago nyo ilagay yung bell peppers para nang sa ganun, maging sakto lang yung texture nito. Sabay lagay na nga ng chicken. Ito yung chicken na na-stir fry na natin kanina nung umpisa. Sabi ko naman sa inyo mabilis lang lutuin tong dish na to. Kumbaga sequence lang ng mga ingredients. Since tong chicken, halos lutong-luto na, di ba? So kumbaga iniinit lang natin uli. So stir fry lang natin ito ng around mga 30 seconds. At ihanda nyo na yung sauce na pinaghalo-halo natin kanina. At dahil nga may cornstarch ito, ay suggest na haluin nyo muna uli mabuti para lang makasigurado na walang cornstarch na nagsesettle sa ilalim bago nyo ibuhos. Pagkalagay ng sauce, haluin nyo kagad. Mapapansin nyo habang tumatagal, unti-unti nang lumalapot yan. At ganyan ang kadaling magluto ng chicken stir fry. Ngayon, titimplahan lang natin yan. Pinakamaganda dito na tikman nyo muna yung chicken para alam nyo yung lasa. At maglagay na nga kayo dito ng ground black pepper. So nasa sa inyo na kung gaano karaming black pepper ang gagamitin ninyo. At kung sa panlasa ninyo ay kulang pa ng alat dahil nga low sodium yung mga soy sauce na ginamit natin kanina, pwede pa kayong magdagdag ng asin. Para sa akin, sakto lang yung ganitong alat. So depende sa inyo yan. And at this point, ililipat ko lang tong chicken natin sa isang serving bowl. At iserve na natin yan. Kasama ng plain na white rice. Yan yung pinakabagay dyan para sa akin. Pero guys, of course, pwede natin tong ipare sa fried rice kung gusto ninyo. So, eto na. Ang ating chicken stir fry. Makikita ninyo yung kumpletong detalye ng recipe sa ating website. Bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Oh, tara na! Kain tayo!